Tayo pong muli ay magbukas ng ating pong Biblia sa unang sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo bilang pagpapatuloy ng ating pag-aaral dito sa sulat ni Apostol Pablo nga, unang sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo. At tayo po ay nasa bahagi ng 1 Timothy chapter 1 verses 18 to 20 at ito na po yung pangatlong at huling bahagi ng ating pagbubulay dito sa bahaging ito ng salita ng ating Panginoong Diyos. So basahin muli natin ang 1 Timothy chapter 1 verses 18 to 20 at ang ating focus is the second part, later part of the verse 19 at ang verse 20. Ito po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ang biling ito ay pinagkakatiwala ko sa iyo, Timoteo, na aking anak, ayon sa mga propesiya na ginawa noong una tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makipaglaban ka ng mabuting pakikipaglaban, na iniingatan ng pananampalataya at ang mabuting budhi. Sa pamamagitan ng pagtatakwil sa budhi, ang ibang tao ay nakaranas ng pagkawasak ng barko sa kanilang pananampalataya. Kabilang sa mga ito sina Himeneo at Alejandro, na aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag manlapastangan. Pagpalain nawa tayo sa pagkabasa ng salita at pagbubulay sa salita ng ating Panginoong Diyos. So, as a way of introduction, let us go back or let us review yung mga nakaraang messages natin upang mas mag-grasp natin yung ating pag-aaral o pagbubulay ng salita ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito. So, kung atin pong matatandaan, nung mga nakaraan ay ibinahagi ni Apostol Pablo ang kanyang testimony or yung kanyang conversion testimony na ating sinabi na maaring ito po digression mula sa kanyang command on the first part of this letter. But after a carefully planned digression, the digression which Paul stated his conversion, and hinighlight niya nga doon yung grace and mercy na kanyang naranasan mula sa ating Panginoong Diyos. He now returned to the charge he has given to Timothy na kanyang ibinigay doon sa verse 3 to 5. Sabi niya doon sa verse 3, pinapakiusapan kitang manatili sa Efeso gaya noong patungo ako sa Macedonia, na iyong atasan ng ilang tao na huwag magturo ng ibang aral. So ito yung binabalikang tema or punto ni Apostol Pablo pagdating niya dito sa verse 18 nung kanyang sinabi kay Timoteo na ang biling ito ay pinagkakatiwala ko sa iyo, Timoteo, na aking anak ayon sa propesiya na ginawa noong una tungkol sa iyo. So ito yung binabalikang topic ni Apostol Pablo dito. So he commands Timothy that in order for him to fight a good fight in this noble warfare, he has reminded of or he was reminded, or Timothy was reminded of the spiritual gift that he had received and was confirmed by the elders of the church. At sa pamamagitan nga nitong pagpapaalala kay Timoteo nitong mga gifts at confirmation of gifts by the elders na kanyang naranasan, ay kailangan niya ring gamitin ito para sa iglesia, para sa ikakatatag ng iglesia. He has the accountability and the responsibility to the Church of Christ. So, si Paul ay patuloy na ini-encourage siya to fight a good fight of faith. So, sa paanong paraan? He must hold on to the faith that was once deposited in him. Ano tong sinasabi niyang faith, to hold on faith na to? Ito yung mga sound doctrine, the truth of the word of God na ibinigay sa kanya. At kung ito'y kanyang panghahawakan, ay magiging mabuti o magiging maayos yung kanyang pakikipaglaban sa pananampalataya. So hindi lamang ito personal na pakikipaglaban, but to contend to the truth is also to i-oppose niya yung mga sumasalungat sa mga truth. So not only holding on to the faith but also having a good conscience. So kagaya ng ating sinabi nung nakaraan nating pag-aaral, magkasama po itong dalawang ito na kung
ang isang tao ay humahawak sa mabuting pananampalataya, sa totoong pananampalataya, ang kanyang konsensya, ang kanyang pamumuhay ay nararapat na mamuhay ayon sa or in parallel to the truth of the Word of God. Hindi po magkasalungat itong conscience and faith kung ang ating pinanghawakang faith ay totoo. That is a Christian holy living in response to the sound theology that we believe. Yan po yung sinasabi nating dapat in parallel to each other. Yung ating Christian living should be in response to the sound theology that we believe. Ngunit dito no, in-encourage nga ni Apostle Paul si Timothy at ipinaalala sa kanya yung mga gifts and confirmation na ibinigay sa kanya. Ngunit hindi po doon nag-i-stop si Apostle Paul. He did not just remind Timothy of his gifts, and he did not just stop in encouraging Timothy. Hindi lamang po tumigil doon si Apostle Paul. Along with this, sa dalawang yon na ating binanggit, in order for him to continue a good fight of faith, si Apostle Paul also gave warnings kay Timothy. So kasama po yung warnings upang maging babala. Babala po siya upang patuloy na makipaglaban ang tao ng Diyos sa mabuting pananampalataya. So Paul also gave warnings that in rejecting good conscience, natin pong binasa sa verse 19, there will be frightful consequences. Sa verse 19 po, sinabi po dito, sabi dito, upang sa pamamagitan ng ito ay verse 19, na iniingatan ng pananampalataya at ang mabuting budhi. Sa pamamagitan ng pagtakwil sa budhi, ang ibang tao ay nakaranas ng pagkawasak ng barko ng kanilang pananampalataya. So, this is the warning na ibinibigay na Apostol Pablo kay Timoteo that in rejecting good conscience, there will be frightful consequences. At yan po yung pag-aaralan or topic natin na i-discuss sa umagang ito. What will be the frightful consequences or the frightful consequences or the consequences that we are going to face if we reject good conscience? And that is what I am intending to deliver to you, yung mensaheng ito upang maging warning kung paanong binigyang babala ni Apostol Pablo si Timoteo na maaring mahulog ang isang mananampalataya, ang isang tao. Pag binaliwala niya yung kanyang conscience, ay ganun din po, totoo rin po sa atin ang mga mensaheng ito. So nawa, ang mensaheng ito ay magbigay sa atin ng babala at mag-guide sa atin sa ating daraanan upang huwag po tayong mahulog in the same faith na nilakaran nitong mga taong oppose sa opposed kay Apostol Pablo, kay Timoteo at lalong-lalo na sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So from our text in verse 19b to verse 20, makikita natin dito yung mga person who rejects good conscience will face dire or yung mabigat na consequences sa kanila pong buhay. So meron po tayong dalawang punto as a consequences of rejecting good conscience. Unang punto po natin, shipwreck. Shipwreck, the catastrophic scale of damage caused by rejection. Ito po yung catastrophic scale of damage caused by rejection. At ikalawang punto po natin, delivered to Satan or experiencing the gravity of outside God's protection. So bago po tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin upang hingin ang tulong ng ating Panginoong Diyos. Panginoon, aming Diyos, hindi ka lamang po tumigil sa pamamagitan ng iyong salita, sa pamamagitan ng pag-i-encourage at pag-remind kung ano po yung kalagayan ng iyong pong mga tao. But you continue to give us warning, O God, sa pamamagitan ng iyong salita upang hindi po kami mahulog sa parehong kalagayan ng mga taong nag-oppose sa iyo pong ebanghelyo. Nawa, Panginoon, ang mensaheng ito ay magbigay din sa amin ng gabay, magbigay sa amin ng warning upang huwag po kaming
matulad sa mga taong ito, aming Panginoong Diyos. At nawa, Panginoon, paunawa mo po sa amin ang iyong salita at ang pagtulong mo rin ang amin pong kailangan sa upang malakaran ng mga ito. Tulungan mo po kami, o aming Panginoong Diyos, sa pag-aaral namin ito. In Jesus' name we pray. Amen. So unang punto natin, shipwreck. Shipwreck, the catastrophic scale of damage caused by rejection. So una pong consequences of rejecting good conscience is so hindi po light itong dalawang ito, no? It is severe. So Apostle Paul, kung unang punto natin, itinulad niya ito sa tragedy of shipwreck or pagkawasak ng barko ng kanilang pananampalataya. So the literal shipwreck po ay naranasan ni Apostol Pablo sa kanyang buhay, and he experienced the agony of literal shipwreck. Yung makaranas na mawasakan ng barko while he is in journey during his ministry, and even nung siya dadalhin sa paglilitis uh, sa kanyang paglilitis, no? So as he experienced it, binanggit niya the, sa mga ibang mga part of the scripture that he had experienced the shipwreck three times. So makikita natin yung mga accounts na ito sa Acts chapter 27 verses 39 to 44 at 2 Corinthians 11 verse 25. So atin pong tignan ang mga ito upang mas maunawaan natin yung sinasabi ni Apostle Paul. Acts chapter 27 verses 39 to 44. Ito po yung sinasabi. Nang mag-uumaga na, hindi nila napansin ang lupa, ngunit nababanaagan nila ang isang look na may baybayin. At siya'y nagbalak na may sadsad doon ang barko. Inihulog nila ang mga angkla at kanilang iniwan iyon sa dagat samantalang kinakalag ang mga tali ng mga ugit. Nang may taas na nila sa hangin ang layag, sa unahan ay nagtungo sila sa baybayin. Ngunit pagdating sa isang dako na pinagsasalubungan ng dalawang dagat, ay kanilang isinadsad ang barko at ang unahan ng barko ay hindi nakaalis at nanatiling hindi kumikilos at ang hulihan ay winasak ng lakas ng mga alon. Ang balak ng mga kawal ay pagpapatayin ang mga bilanggo upang ang sino may hindi makalangoy at makatakas. Sa pagnanais na iligtas si Pablo, pinigil sila ng senturyon at sa kanilang balak. Ipinag-utos niya ang mga marunong lumangoy ay tumalon at mauna na sa lupa at ang mga naiwan ay sumunod. Ang ilan ay sa ibabaw ng mga kahoy at ang iba ay sa bahagi ng barko. Sa gayon, ang lahat ay ligtas na nakarating sa lupa. So yan po yung isang experience na naranasan ni Apostol Pablo nung mawasakan sila ng barko. Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 25. 11 verse 25. Sinabi dito, 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo, minsan ako'y pinagbabato, 3 ulit na akong nawasakan ng barko. Isang araw at isang gabi ako'y nasa laot. So, yan po yung naranasan ni Apostol Pablo sa bilang literal na shipwreck sa kanyang mga paglalakbay. So, bakit niya kaya ihinalin tulad ito sa pagkawasak naman sa pagdating sa pag-ignore or pag-reject ng good conscience? So, it is surely a tragic experience to anyone that had experienced yung literal na shipwreck. So, we are on the audience lamang, no? Tinitignan natin yung mga bagay na ito kasi marahil hindi natin naranasan yung mga ganitong mga experiences. As Paul had said that he has been in the deep or nasa laot siya a night and a day. But kung ating titignan, no, yung mga taong nakaranas nung ganito, no, sila'y nawasak or lumubog yung kanilang mga sinasakyang mga sasakyang pandagat, ay hindi lamang po night and day yung kanilang in-spend dun sa laot, no?
May mga nababalita na ilang linggo, ilang days na nanatili sila doon, nagpapalutang-lutang lamang. So, they need to endure the heat of the day, kung mainit yung araw, and the cold of the night. Hindi pa doon, without food, without water, ang kanilang uh, nararanasan. At dagdag pa doon, ay meron pang mga ibang dangers of any sea creatures. So, ganyan po kahirap yung kalagayan ng isang tao na mawasakan uh, ng isang barko or ng isang sasakyan niya while nagkakaroon siya ng journey sa dagat. So napaka mapanganib po ng ganitong mga experiences, no? So in these instances, Paul had experienced the troubles and discomfort. So mahigit or hindi natin siguro ma-describe yung mga ganitong mga kalagayan kung hindi natin na-experience yung mga bagay nito. But surely, trouble and discomfort ang idinulot nito sa mga taong nakaranas ng ganito. Even Apostle Paul. So, but God rescued Apostle Paul sa mga ganitong pagkakataon at na-survive niya yung mga shipwreck experiences niya sa kanyang buhay. So kagaya ng kanyang binanggit, 3 times siyang nawasakan ng barko while in his journey. So kung totoo ito sa literal na buhay or yung literal na experiences ng pagkawasak ng barko while in journey, kung ikukumpara po natin ito spiritually, this is also true to the people who reject good conscience. And they will suffer shipwreck in their faith. So parang ihalin tulad natin ito na talagang parang walang direksyon ng isang tao na wasak ang kanyang pananampalataya. Walang direksyon at nasa panganib lagi ang kanyang spiritual na kalagayan, ang kanyang spiritual na buhay. So ganyan po yung description of being or yung kalagayan ng magsuffer ng shipwreck of faith. So some commentaries, kung ang ilan impersonal yung kanilang take dito sa mga bagay nito by saying that shipwreck is the damage caused by the false teachers to the gospel mission. So, nagdudulot daw ito ng damage sa yung mga false teachers and mga false teachings. Nagdudulot ito ng damage sa gospel mission or sa faith or sa pananampalataya in general or in whole. But kung sa personal na kalagayan naman po natin titignan ito, it is the damage caused to the opponents of the gospel in their own faith. So parehong totoo ito. Nakakapag-cause yung pag-reject ng good conscience at mag-suffer ng shipwreck sa pananampalataya. Totoong magkukos ito ng damage or kahihiyan sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. May mga nasasaksihan pa tayong mga ganyan na pag ang isang mananampalataya na huhulog sa mga scandalous sin, tunay na minamak nila ang ating pananampalatayang pinanghahawakan, minamak nila ang Christianity. So isa po yan na nagdudulot ng ganitong damage. But personally po, sa mga taong nag-o-oppose mismo sa or nagre-reject mismo ng good conscience ay makakaranas sila in their own experience, in their own faith na mararanasan nila yung ganitong kalagayan na hindi sila parang walang direksyon ng buhay at walang maayos na katutunguhan yung kanilang pananampalataya. So the effect of this illustration, yung ganitong illustration ni Apostol Pablo ng shipwreck of the faith, is to emphasize warning to Timothy. Warning to Timothy na ang mag-ingat upang hindi mangyari ang same fate na dinanas ng mga taong ito sa mga
tao ng ating Panginoong Diyos. At isa pa, it is to emphasize and to convey to the Ephesian community na hindi talaga sinasang-ayunan or talagang tinutuligsa ni Apostol Pablo yung mga ganitong mga gawain. So, napakaganda pong mga bagay na ito upang i-guide tayo, i-warn tayo sa mga bagay na ito upang hindi po tayo matulad sa mga ganitong sitwasyon din na dinanas ng iba ng mga nag-oppose sa ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. So, dito nga, dinagdag pa ni Apostol Pablo, pinangalanan niya mismo yung dalawang tao, mga opponents of the gospel of our Lord Jesus Christ. He named two of the opponents. Ito'y sina Himeneo at si Alejandro, or sa English, Hymenaeus and Alexander. These two men are probably known in the Ephesian church. Maaring sila mismo, yung based on the commentaries, maaring itong mga taong ito ay mga leaders mismo doon sa iglesia sa Ephesus na tumaliwas sa ganitong mga gawain. So, maaring yung pagbanggit ng kanilang mga pangalan mismo ay sinasabi na sila ay mga known people in the Ephesian church. And in 2 Timothy chapter 2 verse 18, he mentioned yung pangalan ni Himeneo dito. 2 Timothy 2 verse 18, sabi po dito, 2 Timothy 2:18, sabi dito, na lumihis, 17, at ang kanilang salita ay kalat na gaya ng gangrena. Kasama sa mga ito sina Himeneo at si Fileto, na lumihis sa katotohanan at sinabing ang muling pagkabuhay ay naganap na. Kanilang ginugulo ang pananampalataya ng iba. So, ito yung isang bahagi na binanggit yung pangalan ni Himeneo. Binanggit din ito dito sa 2 Timothy. The same letter na sinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. At si Alexander naman was mentioned in 2 Timothy chapter 4 verse 14. The name Alexander was mentioned in 2 Timothy 4:14, who have caused much trouble to Paul. Sabi dito, maraming ginawang kasamaan sa akin si Alejandro na panday ng tanso. Gagantihan siya ng Panginoon ayon sa kanyang mga gawa. So, we do not know what these specific troubles he have caused Paul or to the church in Ephesus. But ito po yung description sa kanila ni Apostol Pablo. Pinangalanan niya mismo yung dalawang ito na tinutukoy niya as the opponents of the gospel of our Lord Jesus Christ. So yan po yung unang consequence na maaring sapitin if we reject good conscience. The shipwreck, the catastrophic scale of damage caused by rejection. At sa ikalawang punto naman po natin na maaring maging kalagayan, those who will reject their good conscience based on our text, sa verse 20, sabi dito, kabilang sa mga ito sina Himeneo at Alejandro na aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag manlapastangan. So yung pangalawang punto po natin, delivered to Satan. Ito po yung kalagayan na nangyari sa kanila. Delivered to Satan, experiencing the gravity of outside God's protection. So the two names mentioned are delivered to Satan, Hymenaeus and Alexander. Ano pong ibig sabihin nito? Pag sinabing delivered to Satan, this means that they were disciplined by Paul and the church. Sa ibang bahagi po ng mga scripture ay nababanggit din po yung patungkol dito sa pagdidisiplina. This phrase which refers to church discipline also appears in
1 Corinthians chapter 5 verse 5. Atin po natin tignan doon. 1 Corinthians chapter 5 verse 5, sabi dito, ay ibinigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikakawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. So, delivered to Satan. Delivered to Satan. So, it refers to church discipline. It was carried over from, kung ang origin nito, it was carried over from Jewish synagogues and refers to the correction of sin. Kailangang maitama yung isang or mai-correct yung isang pagkakasala. So church discipline includes everything Jesus described sa Matthew 18 verse 15 to 20. So dito may iba't ibang phase yung pag-call out sa isang erring or sinning brother. Matthew chapter 18 verses 15 to 20. Matthew 18 verse 15 to 20. Ito po sinasabi, kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. So ito yung iba't ibang phases no ng pag-didil sa isang nagkasalang kapatid. Kung pakinggan ka niya ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw niyang pakinggan, maging ang iglesia, ay ituring mo siya bilang isang hintil at maniningil ng buwis. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na anumang inyong talian sa lupa ay yaong tatalian sa langit. At anumang inyong kalagan sa lupa ay yaong kakalagan sa langit. Sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag nagkasundo ang dalawa sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay sa kanilang hinihiling ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat kung saan nagkakatipon ng dalawa o tatlo sa aking pangalan ay naroroon ako sa gitna nila. So dito makikita natin if a church member falls into scandalous sin, hindi naman po lahat ng pagkakasala is papatawan ng ganitong parusa or ganitong maaabot sa ganitong consequence. But a church member who falls into scandalous sin, one of his Christian brother or sister should correct him privately. May mga pagkakasala na i-cover lamang ng love, sabi nga ng ating pastor, batay sa katuruan ng banal na salita. But if he doesn't listen or repent, it moves into phases of correction. Kagaya ng ating sinabi, personal muna, then magsama ka ng isa o dalawa, then isasama mo ang buong iglesia. At kung hindi mag-repent itong sinning brother na ito, the last stage is the member must be put outside the church to be treated as unbeliever. Sinabi nga dyan, ituring siya bilang isang maniningil ng buwis. As unbeliever is bilang isang makasalanan. So, it is the decision to remove someone from the fellowship of the church or yung tinatawag ngayon na excommunication, which bars a former church member from receiving the sacrament of communion. It also removes him or her from God's care. Kaya sinabing delivered to Satan ay tinatanggal sa kanya yung inaalis siya sa kawan, which is nagre-represents that the Church of God is somehow nandun yung protection ng ating Panginoong Diyos laban sa mga gawain ni Satanas. So this was probably
envisions as a removal from the sphere of God's protection into the world where Satan still held sway. So, gaya ng sinabi sa 1 John chapter 5 verse 19, 1 John 5:19, sinasabi dito, alam natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masasama. So, pag sinabing removal from the church, the sphere of God's protection, ay ibibigay siya into the world of Satan, na kung saan ang sanlibutang ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masasama. So, to be handed over to Satan, hindi po nangangahulugan ito na a former member left the Christian congregation at siya'y mamumuhay ng peaceful life in the pagan society. So naroon sa iglesia ang in the care of God sa iglesia, naroon yung peaceful life. But kung ang isa ay tinanggal doon sa or handed over to Satan at he left the Christian congregation, such a man was thought to be really exposed to the malice of the evil one. Nandun po yung pagka-expose niya sa evil one. And maaring physical disaster din ang mangyari sa kanya or maaring i-anticipate pag wala sa God's care. So pag pinabayaan or wala yung protection ng ating Panginoong Diyos sa isang tao, so he is exposed to the malice of the evil one. At maaring physical disaster ang sapitin niya upang ang kanyang kaluluwa ay maligtas. So Hymenaeus and Alexander were exposed to similar dangers na kung saan ay naranasan din ni Job. Kung ating matatandaan, no, in a way makikita po natin na si Job din was delivered to Satan. Inalaw ng ating Panginoong Diyos para kay Job na he was delivered to Satan. Pero ang kaibahan po lamang doon, yung suffering ni Job when he was delivered to Satan, ang distinction po doon between these people na delivered to Satan is Job was handed over to Satan for the purpose of testing, para mapatunayan sa kanyang sarili kung gaano niya kamahal ang ating Panginoong Diyos, kung paano yung pagtitiwala niya sa ating Panginoong Diyos. While these men who were handed over to Satan, ang dahilan po nito is for discipline. Dahil po sa kanilang pagkakasala. Job was not handed over to Satan because of his sin. Sa katunayan po, he was described as a righteous man. Ngunit itong mga taong ito that was delivered to Satan was handed to him for the purpose of discipline. So this was done for spiritual benefit. Yung pag-excommunicate or pagdidiscipline sa isang sinning brother or sister, it was done for spiritual benefit. The purpose is remedial or remedy para sa kanyang ikabubuti, to reclaim a brother or a sister who is sinning. So si Apostle Paul, he excommunicated them so they would learn not to blaspheme. Yan po yung purpose, para iligtas po sila or hindi i-correct po sila sa kanilang pagkakasala, and at the same time for them to learn not to blaspheme. This yung pag sinabi pong learn not to blaspheme, yung word po dito is it is for instruction and correction. So the sin here is blasphemy. Blasphemy which disrespects God
by distorting the truth and opposing his agents. So mahalaga po itong gawain ito ng pagdidisiplina para sa isang nagkakasalang kapatid. It is for the purity of the church. It is for the purpose of the purity of the church of God. Dahil ang atin pong Diyos na pinaglilingkuran is banal. He is pure. So it is His ministry, it is His purpose na ma-purify ang kanyang church at hindi po magpatuloy sa pagdi-disrespect sa ating Panginoong Diyos. It is intended to rescue the shipwrecked people or the shipwrecked believer. Ito po yung purpose nito. It is intended to rescue them. So, may chance po na there's a possibility that these people will come to their senses at magbalik loob, magrepent sa kanilang pagkakasala dahil sa kanilang maranasang mga kapighatian or mga discomfort or yung mga troubles dahil sa pagpuput them outside the care of God. So, discipline, again, is not intended simply to punish sin, but also to restore the sinner. Mahalaga po nating malaman yan. It is always intended to restore the sinner, not just simply to punish them. Sabi ni Martin Luther pointed out that it has medicinal purposes. Yung church discipline daw po has medicinal purposes. It is not intended to harm, but to heal. When it is used properly, church discipline maintains the glory of God, the purity of His church, and the keeping and reclaiming of disobedient sinners. So napakaganda po nung sinabing yun ni Martin Luther na it is intended not to harm but to heal. And according to the book of Church Order of the Presbyterian Church in America, patungkol sa discipline, its ultimate objectives are the rebuke of offenses, the removal of scandal, the vindication of the honor of Christ, the promotion of purity, and general edification of the church, and also the spiritual good of the offenders themselves. So yan po yung mga purposes or yung objective ng church discipline. To rebuke the offenses, the removal of sin, vindication of the honor of Christ, at para i-promote yung general edification of the church. And lastly daw is for the spiritual good of the offenders themselves. So, sa pagsasagawa rin po ng church discipline, may mga danger pa rin po dito na kailangan pa rin pag-ingatan ng isang iglesia or yung mga authority in the church. There is danger in exercising this authority. Meron pong dalawang extreme na maaaring magdulot ng danger sa pagsasagawa nitong church discipline na to. Una po is yung imposing excommunication in sins that does not require this discipline. So yun po yung isang extreme na kahit mga simpleng bagay ba, papatawan mo ng excommunication. So as I have said earlier, na merong mga pagkakasala na kailangan lang tabunan ng love. Hindi lahat ng pagkakasala is grounded grounded na ang parusa is excommunication agad. So there are sins na kailangang patawan nito, scandalous sin, ngunit hindi po lahat ng sin na nakukumit, mga petty things na maaring uncomfortable lamang yung isang tao sa ginagawang ito ng kapatid at maaring maging grounds na yon para sa excommunication. Hindi po
Ganon. So, maging maingat po dapat tayo sa ganong mga bagay because that's extreme, one of the danger na sa pag-exercise po ng ganitong authority. And the other one naman po na extreme is the church rarely warn anyone of sin. Hindi na po wina-warn yung anyone of sin because of fear of offending someone. Sasabihin, wag na nating sawayin itong kapatid na to sa kanyang ginagawang pagkakasala dahil baka ma-open siya at siya hindi na magpatuloy sa kanyang pananampalataya. Kaya nga po nga, sinabi natin kanina that the church discipline or yung pagwawarn or pagbibigay ng ganitong parusa is para sa kabutihan ng kapatid natin. So kung hindi po natin iwawarn or hindi po natin i-exercise naman itong ganitong authority because of the fear of offending someone, so that's extreme po. Hindi po natin nagagawa ng maayos yung ministry of the church. Church discipline po is part of church ministry. It is the ministry of the church. It is the ministry of God that needs to be restored to its rightful and helpful place in the church. Paano po, may mga bahagi po sa Biblia, sa banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos na pag nagkasala yung isang kapatid at nagsisisi naman na po siya, is ang sabi ni Paul is, huwag itigil nyo na yung pagtitreat sa isang taong to na as if sobra na yung ginagawa ninyo. So tingnan natin yan. 2 Corinthians 2 verse 5 to 11. 2 Corinthians 2, 5 to 11, sabi niya dito, subalit kung ang sino man ay nakakapagdulot ng kalungkutan, hindi ako pinalungkot niya, kundi sa isang paraan ay kayong lahat upang huwag akong maging lubhang mahigpit sa inyong lahat. Para sa gayong tao, ang kaparusahang ito ng nakararami ay sapat na. Bagkos inyong patawarin siya at aliwin. Baka siya ay may daig ng labis na kalungkutan. Kaya ako'y nakikiusap sa inyo na papagtibayin ninyo ang inyong pag-ibig sa Kanya. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako sumulat upang aking masubok kayo at malaman kung kayo'y masunurin sa lahat ng mga bagay. Ang inyong pinatawad ay ipinatawad ko rin. Kung ang aking pinatawad, kung ako'y nagpatawad, ay alang-alang sa inyo sa harapan ni Kristo. At ito ay aming ginagawa upang huwag kaming malamangan ni Satanas sapagkat kami ay hindi mangmang tungkol sa kanyang mga balak. And isa pa sa 2 Thessalonians chapter 3, 14 to 15. 2 Thessalonians 3, 14 to 15. Ito po, inyong tandaan ang mga hindi sumusunod sa aming mga sinasabi sa sulat na ito. At huwag ninyo siyang pakisamahan ng siya'y mapahiya. Gayunmay, huwag ninyong ituring siyang kaaway, kundi inyo siyang pagsabihan bilang kapatid. So, ganyan po yung proper na pag-administrate uh, ng discipline. So kung may mga extreme po, kailangan po nating mag-ingat sa mga bagay na yon at nawa, magawa natin itong church ministry na ito in the rightful and helpful manner. So dagdag pa, lastly, dito sa ating pag-aaral sa magang ito, John Calvin explained its proper function well. Sabi niya dito, since it is in the church that Christ holds the seat of His kingdom, outside the church, there is nothing but the dominion of Satan. Thus, he who is cut off from the church must necessarily fall for a time under Satan's tyranny till he is reconciled to the church and returns to Christ. So, yan po talaga yung purpose nitong
ginawang ito ni Apostle Paul at ginawang ito ng iglesia para ah, panumbalikin or para hindi magpatuloy ang isang tao sa kanyang pagkakasala at panumbalikin ito sa pananampalataya. So, nawa, ito po yung warning or encouragement din sa atin sa umagang ito, no? May mga dangers kung ating ire-reject ang ating good conscience at babaliwalain natin ito, babaliwalain natin yung sinasabi ng ating conscience at patuloy tayong mamumuhay sa pagkakasala at hindi po ito po ay indirect contrast sa ating pong pananampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, a God who is holy. So bilang application po sa ating pong pag-aaral this morning, let us take heed bilang mga mananampalataya. Let us take heed of the instruction of the word of God that we have heard. Sana tumalima tayo sa mga ito. The word of God commands us to live holy, not rejecting our conscience. Good conscience na ibinigay sa atin ng Diyos, nilinis ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. To live a life in relation to the faith we profess. Yan po dapat ang ating gagawin. Let us see to it that our lives are aligned to the faith we hold. Parallel faith and good conscience or yung maayos holy living. So if hindi po natin sinasabing perfect po tayo, no? So if we fall in sin, nahuhulog din po tayo sa pagkakasala, let us humbly accept the discipline of God through His Word, through His church, through His people na itinalaga niya sa mga ganitong ministeryo. And take it to our mind or isipin po natin that it is for our good. The purpose of church discipline once again is for the good of the sinning brother. At alam po natin na tayo nahuhulog sa pagkakasala at kailangan po tayong may tama sa mga ito. So kung gagawin po natin ito in the rightful manner, so may babalik po natin ang bawat isa sa atin at mag-glorify po ang ating Panginoong Diyos sa atin pong mga ginagawa. So nawa, ito po yung challenge sa bawat isa sa atin. And lastly, let us exercise this ministry. This is the ministry of the church. Let us exercise this ministry. Huwag po tayong mapunta dun sa dalawang extreme, but do it rightfully. Not as a vindictive people, but in the aim of promotion of the purity of the church and the honor of the name of our Lord Jesus Christ. So yan po yung pinakapunto natin dito. Ginagawa po natin ang mga bagay na ito, not in the vindictive manner, but nais po natin i-promote dito yung purity of the church of our Lord Jesus Christ who is holy. At para naman po sa ating mga kaibigan na wala pa sa ating Panginoong Hesukristo, if you profess to be Christian but living a life in direct contrast of the faith that you profess, so kailangan mong examine yung iyong sarili, kaibigan. You need to examine yourself. If your life does not show honor for Christ, but rather brings offense to His name and continuously living in sin, paano mong sasabihin that you are in the right faith? Then, kung ginagawa mo ang mga bagay na ito, you are just deceiving yourself. You are just deceiving yourself. Tandaan mo, kaibigan, tayong lahat ay haharap sa ating Panginoong Diyos. There will come a time na pagsusulitan natin ang lahat ng ating ginawa. Haharap tayo sa ating Panginoong Diyos in the judgment day, and God will open 4 books in the judgment day. Una dito, the book of the law, na kung saan this will be the basis of our condemnation. Kung tumupad ka ba sa kautusan ng ating Panginoong Diyos or lumabag ka ba sa mga
It will be the basis of our condemnation. And another book is the book of record of life. It contains all the records of the thoughts, words, and deeds. Bubuklatin ito lahat sa ating harapan, sa ating pagharap, sa judgment sa ating Panginoong Diyos. The book of life is another one. Anyone's name that is not written in it will be thrown into the lake of fire. And lastly, the book of conscience. At ito yung madalas na sinosoppress ng mga makasalanang tulad mo at tulad ko. But on that day, on the judgment day, the conscience's confrontation and the testimony can never be suppressed. So, alam natin na dito kung bubuksan lahat sa ating natural na kalagayan, babasihan natin, titignan tayo sa apat na books na ito na bubuklatin ng the judgment day, tayo po'y mapapahamak. Tayo mahuhulog sa walang hanggang kaparusahan, sa eternal damnation sa hell. Ngunit ang magandang balita, kaibigan, ay ang nag-provide ang ating Panginoong Diyos ng remedy sa pagkahulog natin sa walang hanggang kaparusahan. At ito ay sa pamamagitan ng pagkakaloob niya ng kanyang bugtong na anak, ng ating Panginoong Jesucristo, na kung ikaw ay magsisisi sa iyong kasalanan at mananampalataya sa Kanya, tatanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ikaw ay mapapatawad sa iyong mga pagkakasala, sa paglabag mo sa mga kautusan ng Diyos, the dirty deeds and thoughts na iyo pong ginawa, words and deeds na iyo pong ginawa. Ito po'y matatakpan. Mapapatawad ka sa mga ito at matatakpan ka ng katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo. So, again, you are not in the faith that you profess kung patuloy kang nag-o-oppose sa ating Panginoong Diyos. So, kaibigan, nag-iisa lamang ang paraan ng kaligtasan at ito'y sa pamamagitan ng dugo at katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Ang dapat mong gawin, ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan at manampalataya ka sa Kanya, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa araw ng judgment, ikaw ay magiging matuwid sa harap ng ating Panginoong Diyos. Tayo manalangin. Panginoon aming Diyos, salamat po sa mga warnings ng iyo pong salita. Dahil ito po ang mag-guide sa amin, O God, upang hindi po kami mapahamak, hindi po kami mahulog. Mahulong man kami sa mga pagkakasala, but there you are, O God, na nagpo-provide pa rin the ministry of the ministry of church discipline upang kami po'y mapanumbalik sa inyo, aming Panginoong Diyos. Nawa, Panginoon, let us take heed to your word at take it into our mind na isipin po namin na kung kami po'y nagkasala, mag-repent po kami at pinapanumbalik mo po kami sa pamamagitan ng iyong iglesia, sa pamamagitan ng iyong salita. Nawa, Panginoon, bigyan mo po kami ng good conscience na mag-respond always to your words at gawin po namin ang mga banal na nais mo pong gawin namin. Salamat po, O Diyos, sa mga katuruang ito at dalangin po namin, O Diyos. Grant us the will na gawin ang mga bagay na ito. In Jesus' name we pray. Amen.